Magandang umaga mga bata. Bago natin simulan ang ating leksyon ay maglalaro muna tayo. Ang laro na ito ay tinatawag na hulaan mo. Alam nyo ba yun mga bata? Magpapakita ako ng larawan at ito ay iyong huhulaan kung ano ang nakikita nyo sa larawan. Unang larawan. Tama, isang bukid. Pangalawang larawan. Tama, isang dagat. Pangatlong larawan. Tama, isang hardin. Ang panglima, tama, isang ilog or falls. Napakahusay mga bata, bigyan natin ng sarili natin ng isang malaking palakpak. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Class, ano ang ating nakaraang leksyon sa Pilipino? Magaling. Ano nga ba ang pang-ukol? Sino ang makakapagbigay ng halimbawa ng isang pang-ukol? Ano ang gamit ng pang-ukol sa pangungusap? Magaling. Meron ba tayong takdang aralin? Kukunin ito at sama-sama nating wawastuhin. Ako muna ang babasa sa panuto bago kayo. Panuto, sa lungguhitan ang mga pang-ukol sa bawat pangungusap. Lahat ay bumasa sa panuto. Sino gustong sumagot sa number 1? Sa number 2? Sa number 3? Sino nakakuha ng 3 puntos? Okay, magaling. Ngayon class, magkakaroon tayo ng 3 item na pagsusulit. Kumuha ng isang pirasong papel at sagutan ito. Babasahin ko muna ang panuto at susunod naman ay kayo. Tukuyin kung anong pang-ukol ang nasa pangungusap. Isulat ang P kung may pang-ukol at W kung wala. Kayo naman. Magaling! Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan ito. Tapos na bang sumagot mga bata? Okay, sino ang nakakuha ng 2 to 3 na puntos? Magaling! Mga bata, meron ako ipapakitang larawan ng mga tanawin. At gusto kong ipaliwanag nyo kung anong nakikita sa mga larawan na aking ipinakita. Sino ang makakapaglarawan sa unang larawan? Magaling! Sa ikalawang larawan. Okay, sa ikatlong larawan. Sa ika-4 na larawan. At sa huling larawan, mahusay mga bata. Bata, ano kaya sa tingin nyo ang ating kasanayan ngayon? Magaling! Narito ang ating kasanayan. Babasahin ko muna at kayo naman ang susunod. Natutukoy ang 2 paraan ng paglalarawan. Kayo naman. Magaling! Mga bata, batay sa ating kasanayan na ano kaya ang ating suliranin? Magaling! Narito ang ating suliranin. Babasahin ko muna at kayo naman. Ano ang 2 paraan ng paglalarawan? Kayo naman, pakibasa. Magaling! Ngayon mga bata, may talata tayong babasahin. Ako naman ang unang babasa at pagkatapos ay kayo naman ang susunod. Tukuyin ang mga ginamit na salita sa paglalarawan. Si Ana ay gustong pumunta sa dagat dahil sariwa at maganda ang tanawin doon. Kayo naman mga bata. Ano kaya ang salitang ginamit sa paglalarawan? Magaling! Ngayon ay tatalakayin muna natin kung ano nga ba ang paglalarawan. Ang paglalarawan ay isang paraan ng pagpapahayag na layunin ay ilarawan ang mga katangian ng isang bagay, tao, lugar o pangyayari. May 2 uri ng paglalarawan. Ito ay ang masining at ang karaniwan. Ang paglalarawang masining ay isang uri ng paglalarawan na gumagamit ng mga malikhaing salita upang magbigay ng buhay at emosyon sa mga bagay, tao o pangyayari. Karaniwan itong ginagamit sa mga tula, kwento, at iba pang akdang pampolitikan. Halimbawa, ang araw ay sumikat na magaan, ang mga alon ay kumikinang, at ang hangin ay maligaya
habang humaplos sa balat. Dito sa halimbawa, hindi lang tumutok sa itsura ng mga bagay, kundi pati sa mga damdamin na nararamdaman ng tao sa tagpo. Ang paglalarawang karaniwan naman ay mas simpleng paraan ng paglalarawan. Gumagamit ito ng mga tuwirang detalye na hindi kailangan ng masyadong emosyon o imahinasyon. Karaniwan itong ginagamit sa pagpapakita ng mga bagay o pangyayari sa araw-araw. Halimbawa, ang araw ay sumikat at ang mga alon ay dumako sa dalampasigan. Bilang pagsasanay, sagutan ang mga ito. Panuto, tukuyin ang dalawang paraan ng paglalarawan sa mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng KP kung karaniwang paglalarawan at MP kung masining na paglarawan. Kayo naman mga bata. Ngayon, wawastuhanan natin ang inyong mga sagot. Magaling! Sino ang nakakuha ng 5 o 4 na puntos? Mahusay! Upang mas maunawaan pa ang dalawang paraan ng paglarawan, ay magkaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Pero, bago natin simulan, ano muna ang pamantayan sa pangkatang gawain? Andito ang ating mga pamantayan sa pangkatang gawain. Una, gawin ng tahimik. Pangalawa, tulungan ang pangkat. Pangatlo, huwag gumala kung saan-saan. Panuto. Magbigay ng ilang halimbawa at ipaliwanag kung paano gamitin ang masining na paglarawan sa buhay sa paksa at ang karaniwang paglarawan na mas diretso at praktikal. So, bibigyan ko kayo ng pangkatang gawain. Unang pangkat, lugar. Ikalawang pangkat, panahon. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Tapos na ba kayo sa inyong mga gawain? Okay, so wawastuhan na natin ang inyong mga sagot. Sino ang nakakuha ng 5 o 4 na puntos? Okay, mahusay. Okay mga bata, bago natin ibahagi ang inyong sagot at siguraduhin na sumunod kayo sa ating pamantayan sa paggulat. Ano nga bang ating pamantayan sa paggulat? Narito ang ating pamantayan sa paggulat. Una, tumayo na matuwid. Pangalawa, lakasan ang boses. At pangatlo, makinig sa mga nagulat. Okay mga bata, pakibasa ang ating pamantayan sa paggulat. Magaling! Ngayon ay pumunta kayo sa harap at iulat ang inyong sagot. Magaling! Okay class, balikan muna natin ang ating suliranin. Masasagot na ba natin ang ating suliranin mga bata? Okay, narito ang ating konsepto. Ang paglalarawan ay isang paraan ng pagpapahayag na naglalayong magbigay ng malinaw at detalyadong imahe ng isang bagay, tao, lugar o pangyayari sa isipan ng mambabasa. May 2 pangunahing uri ng paglalarawan. Ang una, paglalarawang masining. Isang uri ng paglalarawan na gumagamit ng malikhaing wika at mas maraming detalye upang magbigay ng emosyonal at masining na imahe sa isipan ng mambabasa. Pangalawa, ang paglalarawang karaniwan. Isang tuwirang at simpleng paglalarawan na nagbibigay ng malinaw na impormasyon o detalye tungkol sa isang bagay ng walang labis na emosyon o malikhaing wika. Kayo naman ang bumasa mga bata. Magaling! Ngayon, kumuha ng malinis na papel at sagutan ito. Panuto. Tukuyin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng paglalarawang masining at alin naman ang karaniwan. Isulat ang iyong sagot sa isang papel at ipaliwanag kung bakit mo ito itinuring na masining o karaniwan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na ba kayo mga bata? Okay, magpalitan ng sagutang papel sa iyong katabi. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? 4 na puntos.
Magaling mga bata, bigyan ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, alam nyo ba ang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng iba ay mahalaga sa pagpapakita ng malasakit o respeto. So ibig sabihin ng pagkakaroon ng malasakit sa nararamdaman ng iba o sa paligid natin at hindi sila nasasaktan sa ating mga salita o kilos. So halimbawa mga bata, mayroon kayong kaklase na malungkot. Hindi natin siya pagtatawanan kundi tutulungan natin siyang maging masaya. So ano ang maaari natin gawin upang gumaan ang kanyang nararamdaman? Okay, mahusay mga bata. So may isa pa akong halimbawa mga bata. Mayroon kayong kaklase na hindi nakapasa sa exam. Ano ang gagawin nyo upang maging sensitibo ang kanyang nararamdaman? Okay, mahusay mga bata. Sa araw-araw nating buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit sa nararamdaman ng iba, hindi lang sa school, kundi pati na rin sa ating pamilya o komunidad. Ngayon mga bata, kumuha kayo ng 1 pirasong papel at sagutan ang maikling pagsusulit. So paano to? Tukuyin ang 2 paraan ng paglalarawan. Lagyan ng check kung karaniwang paglalarawan. At X naman kung masining na paglalarawan. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan. Okay, tapos na ba kayong sumagot mga bata? Okay. Palitan ang iyong papel sa inyong katabi. Mahusay mga bata. Sino ang nakakuha ng 5 at 4 na puntos? Give, mahusay. Sino naman nakakuha ng 3 pababa? Give, mahusay mga bata. So ngayon mga bata, kunin yung notebook sa takdang aralin at isulat ito.